Sa isang mainit na hapon sa isang construction site sa Bulacan, tila hinuhuro na ng araw ang mga trabahador. Isa sa kanila si Mang Rodel, isang karpinterong kilala sa pagiging masipag at tahimik. May timang kanyang balat, sunog kasi palagi sa araw, at palagi ring may alikabok sa kasuotan. Ngunit sa kabila ng hirap at init, hindi nawawala ang ngiti sa kanyang mga labi, lalo na tuwing darating ang kanyang misis na si Letty. Bit-bit-bit-bit ang kanyang baon. "Rod, kumain ka na. Mainit pa yan," sabi ni Letty habang iniabot ang plastik na lalagyan ng adobong manok. "Paborito mo yan, alam ko." Tinitigan ni Rodel ang kanyang asawa. Napangiti siya't hinaplos ang pisngi nito. "Salamat, mahal ah. Lagi kang maalalahanin sa akin." Sa mga kasama ni Rodel, inggit ang namamayani sa mga ito. "Swerte mo naman sa asawa mo, pare," sabi ni Benny. "Hindi lahat ay may ganyang klase ng misis." Ngunit sa puso ni Letty, iba ang itinitibok. Hindi ito pagmamahal. Isa lamang itong maskara para sa kanyang lihim. Isang ugnayan na hindi dapat. Sa tuwing inihatid niya ang baon ni Rodel, panakaw siyang sinusundan ng kanilang engineer na si Arman. Si Arman ay makisig, maputi, at mabango, at may sasakyang nakakaakit. Kabaliktaran ng lahat ng kay Rod. Sa bawat linggo, palalim ng palalim ang kanilang pagtataksil, habang si Rodel ay nagpapakapagod sa pagbubuo ng bahay ng iba. Unti-unti namang ginigiba ng asawa niya ang sariling tahanan. Isang araw habang nagpapahinga sa ilalim ng lilim ng punong mangga, napansin ni Rodel ang bulungan ng ilang mga kasamahan. "Pare, totoo ba yung chismis?" tanong ni Alan, na may relasyon daw si Letty na asawa mo at si engineer. At tahimik lamang si Rodel, tila tinamaan siya ng maso sa dibdib. "Huwag kang maniwala si chismis, Alan. Maayos ang asawa ko," sagot niya, pilit na matatag ang tinig. Ngunit nagsimulang mabuo ang alinlangan sa kanyang isipan. Bakit laging nakabihis ng ayos si Letty, kahit na simpleng paghatid lamang ng baon? Bakit may mga araw na hindi ito makontak? At bakit tila laging may bagong gamit? Isang gabi, hindi na nakatiis si Rodel. Maagang umuwi siya mula sa trabaho. Inaasahang madadat na ng misis. Ngunit wala roon si Letty. Makalipas ang 2 oras, dumating rin ito, pawis na pawis at amoy pabango ng lalaki. "Galing lang ako sa palengke," sabi nito. Hindi nagsalita si Rodel. Tinignan niya lamang ito sa mata. Ngunit sa titig na iyon, tila nabasa niya na ang sagot. Kinabukasan, tila may puwersang nagtulak kay Rodel na sundan si Letty. Nagsinungaling si Letty na pupunta raw ito sa simbahan upang magdasal. Tahimik lamang si Rodel, ngunit sa kanyang dibdib ay may apoy ng pagdududa. Mula sa malayo, sinundan niya ang asawa, at sa halip na sa simbahan, nakita niya itong sumakay sa isang kotse, kay Arman. Hindi na siya umarte pa. Sinundan niya ang sasakyan hanggang sa makarating ito sa isang motel sa labas ng bayan. Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa. Pinilit niyang huwag pumasok, ngunit nananabik siyang marinig ang katotohanan mula sa mismong bibig ng kanyang asawa. Kaya't naghintay siya. 3 oras ang lumipas bago lumabas ang dalawa. Tila walang mga pakialam sa mundo. Kinagabihan, hinarap niya si Letty. "Saan ka galing kanina?" Sa simbahan lang. Di ba sabi ko sa'yo, pupunta ako ng simbahan para magdasal?" sagot ni Letty. Tumango naman si Rodel. Nanginginig ang mga kamay. "Sinundan kita, Letty. Sa simbahan nga ba talaga? Nangumpisal ka ba sa pare at lumod ka?" Nanlaki ang mga mata ni Letty. Natigilan ngunit hindi na ito nagtago pa. Oo na, sige na. Oo, kami ni Arman. Matagal na kami. At ano ngayon sa'yo?" Bulyaw nito. Parang binasag ang puso ni Rodel. Bakit? Bakit, Letty? Kulang pa ba ang mga ginagawa ko para sa'yo? Nagpapakapagod ako sa init ng araw para sa atin." Tumawa si Letty.
mapait at mayabang. Kulang? Sobra-sobra ang dumi ng buhay natin. Nakakadiri ka. Walang ginhawa sa piling mo. Puro kahirapan lang. At hindi pa maganda ang amoy mo. Hindi nakasagot si Rodel. Tahimik siyang lumabas ng bahay. Bitbit ang durog na puso at pagkatao. Sa gabing iyon, naupo siya sa gilid ng kalsada. Tinatangay ng hangin ang kanyang luha. Ngunit sa kanyang isipan, may isang bagay na nabuo. Isang pangakong magbabalik siya. Hindi bilang basag na lalaki, kung hindi ang isang taong ipapamukha sa kanila kung gaano kalaki ang nawala. Lumipat si Rodel ng lugar. Iniwan ang kanyang pamilya, ang kanyang tahanan, at ang masalimuot na alaala. Sa tulong ng isang kaibigang dating kasamaan sa trabaho, nakapasok siya sa isang furniture shop sa Maynila. Doon niya unti-unting ipinamalas ang kanyang talento. Ang mga mesa, aparador at kama na kanyang ginagawa ay hindi lamang basta matibay. Meron ding sining. May damdamin. Nagsimulang makilala ang kanyang pangalan sa maliit na tindahan hanggang sa makuha niya ang atensyon ng isang kilalang arkitekto. Gusto ko sanang ikaw ang gumawa ng custom furniture para sa bago kong project, sabi ng arkitekto. Magaling ka, Rodel. Hindi ka pangkaraniwan. Unti-unting dumami ang mga proyekto ni Rodel. Dahil doon ay lumaki ang kita niya. Nag-ipon si Rodel, hindi lamang ng pera, kung hindi ng lakas ng loob. Sa bawat pako na pinupukpok niya, tila ipinako niya rin ang kirot sa kanyang puso. Ngunit alam niya, darating ang araw na siya'y muling babangon. At nang dumating ang 5 taon, si Rodel ay isa ng matagumpay na negosyante. May sarili na siyang kumpanya ng furniture. May sariling bahay at lupa. At higit sa lahat, may kapayapaan sa kanyang puso. Ngunit hindi niya nakalimutan. Hindi niya nakakalimutan ang tingin ng paghamak ni Letty sa kanya noon. At ngayon, ay handa na siyang ipakita kung sino na siya. Kung sino ang taong minatamata, minaliit, at pinagpalit sa iba. Sa isang maliit na karinderya sa kanilang dating bayan, pinag-uusapan ng mga tao ang isang matagumpay na negosyante mula sa Maynila na may showroom ng mga mamahaling muebles. Laking gulat ni Letty nang marinig ang pangalan. Ano ka mo? Si Rodel Reyes? Yung dating karpentero lang dito? Oo, siya nga, Aling Mirna. Grabe raw yung pag-angat niya. Ang yaman na. May mga imported na kliyente pa. Hindi makapaniwala si Letty. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo. Nung una'y inismeran lamang niya ang balita. Ano naman kung umangat na siya sa buhay ngayon? Di wow. Ngunit hindi nagtagal. Dumating na ang realidad. Si Arman, ang engineer na ipinagpalit niya kay Rodel, ay wala na ring trabaho. Nahuli kasi sa isang kasong pandarampong sa kumpanya ang lalaking ito. At ngayon ay isa ng patay gutom. Bukod pa ron, natuklasan ni Letty na may asawa at mga anak na pala sa ibang bayan si Arman. Nabulag siya sa pangako nito noon. Sa kinang ng kasinungalingan, iniwan siya ni Arman kasama ang kanilang 4 na anak. Walang trabaho, walang suporta, at pinagtatawanan ng mga dating kapitbahay. Habang inaayos niya ang mga maruruming damit ng kanyang mga anak, napahawak siya sa lumang larawan nila ni Rodel. Dati, kahit mahirap, ay may katahimikan. Hindi siya ginugutom nito. Hindi siya sinasaktan at minamahal siya ng totoo. Ngayon, kapalit ng kanyang pagtataksil ay kahirapan, kahihiyan at kawalan. Isang araw, isang mamahaling sasakyan ang huminto sa harap ng dating tahanan ni Rodel. Luma na ang bahay at may kalawang ang bubong. At halatang walang nag-aayos. Maya-maya ay lumabas sa sasakyan ng isang lalaking maayos manamit, matikas at may dignidad. Walang iba kung hindi si Rodel. Kasama niya ang isang batang babae, anak niya sa isang babaeng naging katuwang niya sa tagumpay, isang dating kasamaan sa furniture shop. Ang pagbalik ni Rodel ay hindi para magyabang, kung hindi upang bilhin ang lupa kung saan itinayo ang lumang bahay nila. Plano niyang ipatayong muli ang bahay na yon bilang pag-aalaala sa kanyang pinagmulan.
Habang kinakausap niya ang dating barangay captain, lumapit si Letty sa kanya. Payat, maputla, at tila wala ng buhay sa mata. Rodel, Nanginginig ang tinig nito. Tumingin si Rodel sa kanya. Walang galit pero may lamig. bakit ka nandito? Tanong ni Letty na halos pabulong. Bumalik ako para ayusin ang naiwang sugat ng nakaraan. Pero hindi para balikan ka, Letty. Napaluha si Letty. Patawad, Rodel. Nagkamali ako. Sana ako na lang ang pinili mong balikan. Ngunit napailing si Rodel. Ikaw ang pumili niyan, Letty. At pinili mong talikuran ng isang taong tapat sa'yo. Isang taong nagmamahal sa'yo ng totoo. Ngayon, pinipitas mo lamang ang bunga ng itinanim mong kasinungalingan. Tumalikod si Rodel. Ang kanyang anak ay lumapit sa kanya. Hinawakan ang kanyang kamay. Papa, uwi na po tayo. O anak, tapos na tayo rito. Sa pagbabalik ni Rodel sa Maynila, tila naiwang bukas ang pinto ng kahapon. Habang minamaneho ang kanyang sasakyan, napatingin siya sa salamin. Parang nakikita niya ang itsura ni Letty. Hindi bilang asawa, kung hindi bilang simbolo ng kanyang pinakamasakit na aral. Sa showroom, sinalubong siya ng kanyang asawa ngayon. Walang iba kung hindi si Grace. Dating cashier sa furniture shop, na ngayon ay katuwang niya sa lahat ng aspeto ng negosyo at buhay. Kamusta ang biyahe sa probinsya? Tanong ni Grace habang hawak ang kape. Nabili mo ba yung lupang gusto mong bilhin? Dagdag pa nito. O mahal, pero marami pang kailangang ayusin. May nakatira pa kasi doon eh. Kaya si Kapitan na ang pinapaasikaso ko. At isa pa mahal, okay naman ang pagkikita namin ni Letty. Matagal-tagal ko rin hindi binalikan ng tao ngayon. Pero ngayon, parang wala nang bigat. Salamat sa iyo ah. Sagot ni Rodel habang tinitignan ng kanilang naglalarong anak sa gilid. Sa mga sumunod na araw, abala si Rodel sa isang bagong proyekto. Isang libreng training center para sa mga karpintero at trabahadora. Ang layunin niya ay bigyan ng pagkakataon ng mga katulad niyang dati itinuring na bababa. Gusto niyang ipakita sa lipunan na ang bawat pawis ay may patutunguhan kung ikaw ay magsisikap lamang. Sa isang panayam sa isang business magazine, ay tinanong siya. Sir Rodel, ano po yung pinakamasakit na karanasang naging dahilan ng iyong pag-angat? Tila napaisip si Rodel. Hindi yung kahirapan. Hindi rin yung init ng araw. Ang pinakamasakit, yung pagtalikod ng taong mahal mo. Pero doon ko natutunan na minsan pala ay kailangan mong mabasag para muli kang mabuo. Mas maging matibay at mas maging matapang. Lumipas ang ilang mga taon. Ang pangalan ni Rodel Reyes ay hindi na lamang kilala sa larangan ng muebles, kung hindi sa mga advokasya ng karangalan sa paggawa. Sa kanyang training center, daan-daang dating tambay at out-of-school youth ang nabigyan niya ng hanap buhay. Isang araw, habang may ginaganap na graduation ng mga bagong karpintero, lumapit ang isang babaeng payat, may dalang anak sa balikat. Walang iba kung hindi si Letty. Tahimik itong nakatayo sa likod ng mga nagsasaya. Hindi siya lumapit. Wala siyang karapatang makialam sa mundo ni Rodel. Ngunit sa kanyang mga mata, may bakas ng paggalang, pagkapahiya, at pagsisisi. Hindi siya pinansin ni Rodel, ngunit bago ito umalis, iniabot niya sa bata ang isang lunchbox na may pangalan ng bata at isang sulat. Sa bawat pako ng kahapon, may muebles ng kinabukasan. From dito, Rodel. Naglakad siya papalayo, buo ang loob. Sa kanyang puso ay wala nang galit. Napatawad na niya si Letty. Ngunit hindi niya kailanman makakalimutan ang leksyon na kanyang natutunan. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman, kung hindi sa kakayahang bumangon mula sa pagkawasak. Sa buhay, minsan ay darating talaga ang mga pagtataksil, panlilinlang at sakit. Ngunit ang tapat na puso at masipag na kamay ay hindi kailanman matatalo ng panandaliang aliw. Makalipas ang isang dekada, hindi na lamang si Rodel Reyes ang kilala sa kanyang tagumpay, kung hindi bilang simbolo na siya ng muling pagbubuo. Sa lahat ng sangay ng kanyang negosyo,
Makikita ang isang ukit sa bawat furniture na hindi pinapaliwanag sa mga bumibili, pero mahalaga sa kanya. Hindi lahat ng kahoy ay perpekto, pero sa tamang kamay, lahat ay kayang gawing obra. Nakaukit doon sa ilalim ng kanyang obra. Sa bayan na minsang naging saksi sa kanyang pagbagsak, ngayon ay may eskwelahang teknikal na ipinangalan sa kanya, Rodel Reyes Training Institute for Skilled Workers, para sa mga manggagawang may pangarap, ngunit walang pagkakataon. Doon ay walang tanong kung ikaw ay galing sa hirap, sa pagkakamali, o sa kahapon. Lahat ay tinatanggap. Samantala si Letty ay naninirahan na lamang sa maliit na paupahan. Hindi na ito lumalabas ng bahay. Ang mga anak niya kay Arman ay nagpasya ng lumayo. Pagod na sa kakulangan, galit at kahiyan. Isang gabi habang pinapanood ni Rodel ang kanyang anak na natutulog, napatingin siya sa kanyang mga kamay. Magaspang pa rin. May peklat. Ngunit sa mga kamay na iyon, itinayo niya ang lahat. Hindi na siya naghabol ng hustisya sa korte. Hindi na siya nagalit sa Diyos. Sapagkat sa bawat tinik ng kahapon, doon nagsimulang tumubo ang punong nagbubunga ng tagumpay. At kung tatanungin mo siya kung ano ang sikreto ng kanyang pag-angat, ngingiti lamang siya at sasabihin, kapag pinanday ka ng sakit at pinatibay ka, ay hindi upang gumanti, kung hindi para maging matatag na haligi para sa iba. At higit sa lahat, ang pagtitiwala sa Diyos sa kahit ano pa mang nangyayari sa ating buhay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Isa na nga riyan, na kahit papabagsakin ka ng ibang tao, ay may kakayahan ka pa ring bumangon. Dapat mo nga lang mahanap sa iyong sarili ang bagay na iyon. At sa oras na nakabangon ka na, huwag mo nang gantihan ng masama ang gumawa sa iyo ng masama. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento sa araw na ito? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment mo na rin kung taga-saan kayo para naman alam ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para naman updated ka sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.